migilak sa kanindot, sa kaputi, ang sapot ni Hesus. Mo na'y gitawag og transfiguration, ang pagkamatngo, ang pagkakita nato sa mahimayaong pagkausab sa bayhon ni Hesus. Kay bao ba mo nganong ni hayag og ni puti to ang naong og ang sapot ni Hesus? Unsa may hinungdan? Wa mo kay bao? Naipipila ka mga rason. Ang una, tungod kay si Hesus nagsigig ampo, pasabot connected siya kanunay sa Ginoo nga maoy tuburan sa tanang himaya, dungog o gahom. Ikaduha, si Hesus nagsigig alagad sa iyang isig katao. Sige ra gid siyang alagad. Ikatulo, tungod kay si Hesus andam moantos og magpakamatay para sa iyang isig katao. Nilingay mong tubad, inanaa ka ng triple A, kanang ampo, alagad, og antos. Ingna ko na. Pangutan-a ba? Nya mailhan man animo ang tao nga nagpractice aning ampo, alagad, og antos, ang ilang naong attractive. Ano bang madani ka? Mura bitag hayag ilang naong, pero kanang tao nga way ampo-ampo, di pagyud mo alagad, sigilag panugo, di pagyud mo antos, pero kusog kay mo paantos, maglagot tas naong. Di ba? Lain na sang lingi sa imong tupad, na malipay ka sa akong naong, na malipay ka, magtanaw sa akong naong. Nganong wa man mo manglingi kadaghanan? Kay wa na gid mo malipay anang inyong tupad, no? Kinsa dining mga asawaha nga inigmata gid ninyo ikabuntag, malipay gid mo makakita sa naong sa inyong bana, ta sa kamot. Ay pamakak ha. Maayo kay naay duha ka buok. Sus Ginoo, duha gid taon ka buok. Aw tulo dito ay usa dito. Mga bana, kinsa ninyo dinhi nga inigmata gid ninyo ikabuntag or kanang inigabot ninyo sa balay, kakita day mo naong sa inyong asawa, lipay gyud kay mo, ta sa kamot. Hala, daghan-daghan lagi ang bana, mga napo kabuok. Ana. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga makakita mo naong sa inyong anak, lipay kay mo, di gyud mo magyaw-yaw, ta sa kamot. Nindot ay daghan-daghan. So, ana. Mga anak, kinsa ninyo nga makadungog mo tingog o makakita mo naong sa inyong ginikanan, lipay gyud kay mo, ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi ang malipay basta kita mo naong sa inyong parish priest, ta sa kamot. Storya. Kinsa ninyo dinhi ang kada semana mo palit gyud slat. Mo nay akong kasakit. Mo nay kasakit nako kay di gid mo mamalit og slat. Bitaw ni palit sad mo malipay biya jud ko og naatay mahalin nga slat. Timan-i gina ninyo ha. Nga kanang pagpalit ninyo og slat mao nay inyong pag-alagad sa parokya. Nya kay mopalit mamog slat, pasabot ni antos mo og hatag sa inyong kwarta mo pay ginuto na kaayo inyo pa yung gihatag. Ug kanang inyong pag-antos nakalipay na nako sa atong parokya og nakalipay na sa Ginoo. Mo na lipayon sad mo sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa kumbinto nanay 53,030 ka slots ang atong halin, naapay 6,970 ka slots nga available nga makapalipay ninyo o makapaantos di ay. Niya naani 16 slot challenge nga tag 8,434 na sad ang atong nadawat.
So tag 500 pesos ni per slot. Ang para sa atong pagsaulog karong Holy Week o sa atong pista pohon, 12 pista nato dinhi, kadtong God's Healing and Deliverance Powers, ang atong halin or GHDP, ang atong halin 7,586 na. Naapay 62,414 nga tag 100 pesos per slot. Sakit ba na ihatag ang 100 pesos? Sakit? Sa inyong uban or kasagaran, dili tingali kay sakit. Pero sa mga tao nga wanay hapit ikapliti, sakit kay na. Pero kung inyo ginang antuson, mo transfigure, no? Mo nindot ang inyong naong. So, tag 100 ni. Naasad ni siya ay 12 slot challenge, nga 1,200 per challenge. Nakadawat na sa tag 254. Katong haligi para ni Mama Mary, HPMM, para ni Father Arnel Ponce sa iyang pagtukod sa iyang simbahan, ang atong halin niabot nag 7,501, napay 4,499 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nga naasad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,050 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Usa lang nimo kapag palit og slot, nakaampo na ka, naka-alagad na ka, naka-antos na ka. Nya mao na nay makapatransfigure. Mo nang wa ginamalit na tog slots dinhi nga niingon, naguol gyud ko Father pag human akong palit og slot. Basta ni palit siya slot nga out of voluntary, wa siya pugsa, malipayon gyud ang tanan. Mao man na siya gustos Ginoo god nga magsigi tag ampo, magsigi tag alagad, magsigi tag antos. Niya kaning atong alagad, bunga sa atong pag-ampo, ang unag yung sentro sa pag-alagad, mao ang pagbuntog sa sala, to conquer sins. Si Kristo ni anhis kalibutan aron buntogon ang sala, kay ang sala mao'y niulipo nato. Inigbuntog nato sa sala, unsa may mahitabo, atakihon tas mga makasasala. Atakihon ta ba? Nanglitan ron, imong anak, ni suyop. Unsaon man imo pagbuntog ang sala sa iyang pagsuyop, imo gid siyang sultihan nga dili na maayo ang drugas. Makadaot na ang drugas. Og daghang ginikanan gipatay sa mga anak tungod kay magsigi og sulti nga dili na maayo ang drugas. Mabad trip sila ba? Ilang patyon? Katulang duha ka buok diha, lolo og lola niya, gasigig ingon, surrender na lang dong. Di gid na maayong imong gibuhat nga magsigi kag suyop. Niingon din siya, mo surrender ko, pero maghimo sa akong milagro. Pag-abot dito sa gawas sa ilang balay, gisultihan na sa mga igagaw, nga, ay nalagyan ang sigig suyop lagi, pero dagot to nga murating komedya, nagdana day siya kutsilyo. Iya dayong gihansakan ang iyang igagaw, niya kay abtik ba nakalihay ni dagan. Pagdagan iyang gigukod, wa man niya maapsi, nisod siya si ilang balay. Na dito man ang iyang lulog lola, maoy iyang gipangdunggab ang duha. Og nahurot yung kamatay. Nakamisa gani ko ato. Ingin ana, atakihon ka sa makasasala. Si Jesus sa iyang pagbadlong sa mga Fariseo o sa mga iskriba o sa mga hari o mga pari adtong panahona, naglagot sila niya. Labi na gis pag-ingon niya, tigpakaaron ingnon mo. Kurap mo, gasigi mo pangwarta, hastang templo sa akong amahan, gihimo ninyong merkado. Gasigi mo limpyo sa mga butang, sa gawas, pero ang inyong kasing-kasing naay daghang mga hugaw. Ano ba? Kamong mga pari, mga tigpakaron ingnon,
Giubo na lang noon. Aperting laguta unsa may gibuhat nila? Ila nang giplanuhan nga patyon si Jesus. Karon sa dihang ni kusog na gyud ang ilang plano nga patyon si Jesus, gidid-an si Jesus pag-adto sa Jerusalem. Unsa may gibuhat ni Jesus? Misulod siya sa Jerusalem. Kanang atong sa ulogon igbenditas Lukay. Ug samtang naglakaw sila padung sa Jerusalem, gasigi na siyag sultis iyang mga apostoles, ila kong patyon, ila kong paantuson, ila kong patyon. Ang mga kuyog niya, ang iyang mga disipulo nahadlok, mao tong iyang gida ang tulo ngadtos bukid na sa atong gospel karon, og iyang gipakita nga mao di ay ni mahitabo. Kung mo antos lang gyud ta, mo tuman lang kita sa sugo sa Ginoo, munindot gid ay ang atong kinabuhi. Mao sa nahitabo ni Abraham. Si Abraham gipapahawa sa Ginoo gikan gipabiya gikan sa iyang kanang nasod aron muadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Naguol si Abraham kay tiguwang na siya, wa pagi anak nya, sige siyag sunod sa Ginoo, wa lang gyapon siya ay anak. Gipakita sa Diyos Ginoo tan-awa ng mga bituon, ingon anak kadaghan ang imong mga anak puhon basta mo sunod lang yung kanako. Nindot no, mo na gitawag og hope, mo nang gitawag tag mga pilgrims of hope. Kay nga naman ang atong paglaom wa niining kinabuhia tua sa sunod, pero magsugod siya dinhi. Muna ningon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan ang mga magtotoo nga kontra sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Kanabang magtotoo, nagsigig simba, sigig misa, pero dili gustong mag-antos, di sad gustong mamatay. Kaya ang ila ko nung paglaom, naaragyod sa kalibutanong mga butang. Gilingay mong tupad na gusto kang mamatay, na gusto kang arestuhin sa ICC, na gusto ka, okay ra na ani mo? Ha? Okay ra? Kanang inigdakop ni mo, inigkabuntag, ikagabi ito anak ka ngadto padong sa ICC? Okay ra na ninyo? Unsa kaning pag-antos sa pamilya nila ni President Duterte, nahasubay ka ni Diyos nung pag-antos? Torti man ginaro nilang antusa, sunang ka na imong papa 80 anyos, o padong pa mag-birthday, adto mag-birthday sa prisuhan. Unya, wa pagyod dinhi sa prisuhan sa Pilipinas, kay dali rang duaw-duawon, tua pagyod sa foreign nga prisuhan. Nya wa pagyud kuno moagi sa due process dinhi kay wa gani iatubang og sa gitawagan na nila competent judicial authority. Gidritso lag sakay sa eroplano human sa pila ka oras, gisakay sa eroplano, wa gani gyoy chance nga mo exercise sa iyang human right as accused. Didto na nitugpa, wa gani katagaig tambal, wa gani pailisa, wa gani dadag ospital. Ansaman? Kamoy inyong pamilya ba, imong amahan, ingon ana, tungod lang kay ni ay mga taong ni accuse sa imong amahan na crime against humanity, kanang EJK, extrajudicial killings. Malipay ka? Una-una, imong papa. Imo bang mama nga 80 anyos, galisod naglakaw, kaliton lagdakop, nya imong hangyoon nga iatubang o sa korte, di gyud katagaan, hasta kamong mga anak mo, aksyon mo sud, ibarikid mo og daghang kayong pulis, di ka patanawon, di gani ka pa istoryahon, anak na gyud ka.
Nya Vice President pagyugas Pilipinas, di ka pasudlon og pulis, ang pulis mo babag nimo bisag Vice President pa ka, di ka ilhon. Ganahan mo na? As Filipinos, ganahan ta ing anaon nato pagtratar ang atong mga kapwa Filipino? Mao na tungod nganong nag-ingon naman ni ani, murag man tag inconsistent. We accuse this person as crime against humanity, pero ang atong pagtratar niya against humanity sad. Di ba? Nag-accuse ang human right, nga nag-abuse ni human right, pero ang atong pagtratar niya anti-human right sad. Ngano man na? Kay wa ta magsunod sa gustos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang atong gisunod, ang atong tawhanon o kalibutanon nga gusto. Muna ma-inconsistent kita. Di man ka pwede mo ingon nga kanang atong human rights nga gibandila gipropagate diha ang atong konstitusyon nga every Filipino man na, di man na siya for some Filipinos. O sige, violator ka sa human right. Sama ang mga adik. Pila man kabuk ang gipatay og adik. Gipanglugos, gipatay. Mga bata pa gani, mga estudyante, mga pari. Pila man kabuk pari ang namatay tungod kay gitulis sa adik. Si Father Rabusa dito sa Maynaga, Galakaw ng SRP, gitulis og tulo mating ito kabatanon. Yan ni aksyog sokol, gipusil sa usa, patay. Pag human igo rang ningong adik, wa man ko kaila nga pari siya. Dito dapit sa Negros, pari, padong magsikol or padong bato magmisa, gadas iyang maskit, gaklirikal. Gitulis, gituyunan og pusil. Aw sana kanang sundang batok, plumingko bato. Nya wa mohatag dayon ang pari, gidugsak ang pari. Patay. Adik yapon. Ningon yapon siya, ang manggod abi na ko musukol siya. Di ba extrajudicial killing man sana? Pila kabuk mga adik nga wa mo remit ngadto ilang drug lord. Gipusil. Na ako'y mga kaila ana. Di ba extrajudicial killing man sa gyapon na? Pila kabuok gipatay sa mga NPA during atong height nila dinhi sa pag-occupy sa Pilipinas. Nga ila lang pasanginlan nga informer ka, di ka mo suporta nila, patyon ka. Di ka mo support, dihatag anang people's tax, patyon ka. Ako na ako'y mga 5 kabuk igagaw o distant relatives na ngamatay tungod ana. Di patay usa, nagkugo sa birhen kay nagdon rosary, padong sa simbahan, don rosary, gakugo sa birhen, pusilang yapon. Tungod kay, gi-accuse sa mga NPA nga informer. Ang duha niya kaanak, usa niya kaanak og ang ilang igagaw, member na Mos Choir. Tungod sa ilang kasuko kay nakahibaw man sila kinsa sad nga mga nagpatay ato or nag ambo sa ilang papa, nibiya sa among choir. Akong ginandong ayaw lang dong. Sista lang gyud og rosaryuhan atong dadon dong. Di mada Father. Kanang dongsyano pa man ko ati pungkop pare. Dongsyano di mada mubaos gyud mi. Og tuod man ning apil na sila sa Kafgo. Wa dangatig usa ka tuig, giambusan silang duha, patay gyapon. Di na extrajudicial killings. Nganong ato ramang pilion og kinsay atong i-oppress og i-penalize sa extrajudicial killings nga dinhi sa Pilipinas, porti mang daghan ang extrajudicial killings. Atong angayon. Nganong naingon ana man ta, kay wa ta magsunod sa giingong Kristo, ampo alagad antos. Kung ang ato na ganing paghatag og hustisya, dili na tinukmod sa atong pagkamaampuon, tinukmod na sa atong emosyon o sa atong human biases, mahimo gitang yawanon. Maglibog na taba na atay mga OFW nga hukman dito sa laing nasod, unya hukman nga bitayon, magkisi-kisi kita, magrally kita, kay ato yung papulion dire. Nya karon na ipipila na to mga igsuon, magsigi og pasalamat
nga na labay ngadto ang atong former president og nahimo na karong piniriso. Initial hearing nila the other day. Ang sunod hearing September. Sa ato pa magpuyo siya sa prisuhan until September. Unya, makaako ta pag-ingon, angay na niya. O sige, angay na niya. Pero napamatud-an na ba nga siya guilty? O guilty ing naangay na niya. Mao na, dili ta makahatag og maayo sa atong katilingban, basta dili ta magampo, dili ta mahigugmas pag-alagad, o dili ta mahigugmas pag-antos. Kinsa man gyud ang atong tinuod nga kontra, ang sala. Atakiha ang sala nga drugas. Atakihon kas mga drug lords o sa mga drug pushers. Si President Duterte ni-declare og war against drugs. Nabawian po siya. Atakiha ang corruption, graft and corruption. Atakiha. Atakihon sa kas mga kurakot nga mga officials gobyerno. Ni-declare po ana si President Duterte na war against corruption. Atakiha ang immorality sa atong katilingban. Labi na ginang prostitution, same-sex union, pagpangabit, kanang sige o kanaganing premarital sex, atakihon sa ka sa nagbuhat ni ini. O maunay nahitabo sa daghan kay mga santos nga nagsigigwali, labi na gyud si Saint John the Baptist. Iyang giatake ang pagpangabit ni Herodes ngadto sa asawa siyang igsoon, naputol gyud yang liog. Atakiha kining way pagtuos Ginoo, lack of faith. Atakiha, atakihon sa ka sa wa mo tuog Ginoo. Mao nay nahitabo ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod. Sige, katapusang lingi. Kalit mamog seryoso. Ing na ko no imong tupad. Kinsay imong giatake karon. Na kinsay imong giatake. Ang sala ba o ang sinugo sa Ginoo? Kana, kay usahay ra ba ang atong giatake ang sinugo sa Ginoo nga nakapasakit kuno nato tungod kay gihisgutan ang atong sala. Apan bulahan kamong sinugo sa Ginoo, kitang magpasugo sa Ginoo nga mopadayon tas pagpakigubat og sala bisan pag-atakihon tas mga makasasala. Muna ang basic principle nga sigihan akong sulti ninyo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin, love the sinner. Og anha ta diha mo transfigure. Unsa may nahatag nga mga impact sa community, sa mga taong tinuod nga nakigubat og sala, kalipay, kalinaw, kauswagan, og kabalaan sa kinabuhi. Si President Duterte sa iyang administrasyon, nakahatag ba siya og kalinaw? Sa tisunod? Kalinaw, kahiusa, og kaluwasan, o ang sani kaning kauswagan o kabalaan sa atong katilingban, i-check lang niya na ninyo. Di na lang sa kumuhukom. Si San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, si San Vicente Ferrer, nakahatag bag kalinaw, kahiusa, kauswagan o kaluwasan sa atong katilingban. Ang katapusang pangutana, ikaw, nakahatag ba karon og kalinaw, kahiusa, sa tungusa, kauswagan o kabalaan sa atong katilingban? Kung ang imong answer yes, congratulations, transfiguration ka. Imo ganing answer, no, luoy kay ka, disfiguration ka. Mutuo ba mo mga igsoon nga ang Ginoo gamhanan sa tanan?
Mutuo ba mo nga ang Ginoo nakakita sa tanan? Mutuo ba mo nga ang Ginoo mahinumdom sa tanan? Very good, children. Ang Ginoo nagsulti sa atong ebanghelyo karon og importante kaayo nga mga kaning balaod niya. Matod pa niya diri, pag maluluyon mo, aron kaluy-an sad mos Ginoo. Nya kay nakahibaw man siya sa tanan, nakatimaan man siya sa tanan, sa ato pa nahibaw-an gid niya ang atong binuhatan, bisag ni simba taron dinhi, ako nagmisa ko, nahibaw-an gyud Ginoo og maluluyon bata. Hiling niya imong tupad ing na maluluyon ka. Unya kung dili ta ka maong maluoy, di ra basad ta di ay niya kaluy-an. Muna diri sa atong unang pagbasa ning angkon si propeta Daniel on behalf sa tibuok Israel, labi na gyud sa ilang mga pangulo, sa ilang katigulangan, ni angkon siya, Ginoo, nakasa gyud mi nimo mga wa mi uwaw. Ikaw maayo kay kanamo, imo ming giatiman, pero kami misupil minimo pag-ayo gikan pas among katigulangan hangtod karon sa among mga hari. Mo nang nakapangandoy ta diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, sa to? Sa to atong tubag sa Salmo? Wag kay ba? Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Nya moingon sa dang Ginoo, sige dili nako tagdon ang inyong mga sala. Ayaw sag sigihig tagad ang sala sa inyong isig katao. Ang tagda ang inyong kaugalingong sala. Example, ang imong bana nangabit o ang imong asawa nangabit. Sala na dili. Sala. Unya, naakay sala, ikaw asawa, wa ka nangabit. Naakay sala, wa. Naakawa. Naa sa kay imong sala. So ayaw kay pagsigig tagad, siging tulisok atong imong bana, kay naa man sa kay imong sala. Kaluy ang imong bana nga nakasala, kay huyang siya ng aspeto sa sexuality siguro. Huyang siya ng pagsaad, kay bakakon kay siya. Ang iyang gisaad nimo for better or for worse, in sickness and in health, sa panamusa, for richer or for poorer, till death do us part. Unya mo tabok dahil siya ngadto sa silingan, huyang siya diha. Kay naa man gitay kahuyangan, di man tanan atong gisaad atong tumanon, di ba? Ngilingi ay mong tupad, ing natanan nimong saad, gituman gid nimo. Ing nakono. Inagituman gid nimo, tanan gid nimong gisaad. Unya kung naay tao nga dili mo tuman sa saad, masuko dayon ta. Ayaw lang, maluoy ta. So kinsa man ron sa atong mga leader sa atong Pilipinas, labi na sa gipriso o sa wa mapriso, ang nagsigig practice ni ining kaluoy para sa makasasala. Si President Marcos o si President Duterte? Kinsa Manila ron ang nagpractice ba og kaluoy ngadto sa iyang isig ka makasasala? Naipipila ka mga statements nga atong makita sa social media. Si President Marcos, akong nabatian, niingon siya, wa na tay mahimo ana. Kay hangyo man ta sa Interpol, member man ta nga nasod sa Interpol, ato yung i-implement ug unsay ilang gipangayo. Nga mo na'y sulti ni President Marcos. Mao na nga, ingon man nga ipalarga gyud ngadto sa kuan, sa ito nitawagan ng Hague. Aw di, atong giprocess. Agi na to ang tanan nga mga legal processes. Wa tay
Gimadsik diha. Mao sa nagisulti sa iyang mga spokespersons, lain-lain lang nga mga spokespersons o mga legal personalities nga under niya, mga secretaries, undersecretaries. Okay. Pero kanang ilang gipanulti, nag-exercise magkaluoy ngadto sa ilang gi-accuse nga sadan nga si former President Duterte nga niadtong panahon na karong panahon na masakiton padong mag-birthday karong March 28 mag-birthday kuno na siya ika-80 na anyos maglisod og lakaw nya imog yung dali-dalion og padangad to ilayo sa pamilya nya pag-abot ra di ay didto video call ra di ay ang interview sa ICC wa man siya patambunga didto sa actual gyud video call ra man di day pwede tag mag video call din his Pilipinas og ngadto sa ICC nya simple ra man sa gigipangutana what is your name diin ka nagpuyo nusa ka na tao di din na pwede i-text na lang o i-video call na lang di ba unya human gidali-dali gid siya ngadto ni bayad ta atong eroplano pila kay gastos Pilipinas atong eroplano nga gipalupad dito nga ang sakay pila ra gyud ka tawo kuyog ni former President Duterte ni gasto ta ambot ka pilay gasto ato angayan ka tos atong gasto nya video call ra di ay nya what is your name nya paghuman ato September na sad ang sunod hearing di day pwedeng anhilang nato dinhi i-confine na magitay daghang mga facilities dinhi nga pwedeng kabutangan sa atong kauban dinis nasod ni President Duterte isip expression lang nato ba isip nasod nga naluoy ta sa gi-accuse doon naman ganit tayo mga presidentes una nga ato yung tawgon in quotation by law konbiktado former President Joseph Estrada na impeached convicted si Gloria Macapagal Arroyo na priso convicted wa man gipadaan ngadto sa laing nasod dinhira man nato gibutang Laila de Lima na konbikto dinhira man gyapon sa atong nasod nganong wa man dinhi gibutang si former President Rodrigo Duterte tiguang pa gilayo pa siyang pamilya harang-harangan pa ang pamilya nga dili makaduol niya nagpakita batag kaluoy ngadto niining maong accused basin og mo bumirang na nato kay ingon ra bang Ginoo ang sukdanan nga inyong gigamit sa uban mausad ang sukdanan nga gamiton sa Dios kaninyo basin bag mo bumirang na nato so congratulations ninyo nga mga naluoy sa nahitabo ni President Rodrigo Duterte kitang naluoy ngadto niya hasta gani ang mga gitawag natong anti-Duterte kaniadto karon nagpakita nga naluoy sila sa nahitabo kay sahi ra ba kuno kun ang ilas ang pamilya mo ay mahitabuan naagyo ko'y nabasa diha di lang ko mo mention sa ngan kay nakabasa sad mo ana basig mo kaingon mong gi-promote sa nako siya anti-Duterte gid siya kay dito siya ni pabor sa mga pag-eleksyon dito gid siya sa PICAS ug hangtod karon tuwa siya sa PICAS pero sa nahitabo kuno karon nga sa nakita niyang nahitabo sa gibuhat ngadto sa atong tiguang na intawon kaayo nga former president naluoy gid siya ug nakaingon gid siya di ko mosugot nga ang akong kaugalingong ginikanan ug akong kaugalingong kaliwat inanion pagtagad bisan pag-unsa kadako sa sala ilingi ay mong tupad ina sugot kag anaon kapag tratar inig ka 80 anyos nimo inig ka 80 anyos nimo ba anaon kapag tratar sa atong nasod sugot ka pinangga man kay natong senior citizen anha ganis Jollibee bisag galinya taas kaayo ingon senior ko o ari diri ma'am udahon gyud anas airport taas kay linya ngadto padong sa entrance inigsod anang nga ang x-ray senior citizen una gyud inigtawag senior citizen tagaan gyud pabor kay senior citizen bisag asang nasura basta senior citizen pero kita senior citizen wa gyud nato kaluyi
ug maubasad na ang kaluoy nga ato siyang ipada didto bisag wala pa siya makonvicted jud dinhis ato. Wa man gani siya kaso dinhis ato mga korte nga nag-convict niya sa iyang mga kaso, wa man gani. Kaluoy kang atong gibuhat niya o bugal-bugal. Bisan patag dili pro Duterte, bisag anti Duterte pata. Kanang imong mga anak, ikaw pananglitan 80 anyos na ka, kapila gibalik-balik ni Duterte, I have my lawyer. My lawyer is my daughter. I want to talk to my lawyer. Wa gyud pasudla si BP Sara. Nga maon ta toy iyang lawyer. Nya gibalik-balik gina ni President Duterte na nakuha na sa video. I have my lawyer. Unya paminaw na to ang uban ingon siya, he was provided with lawyers. The counsel of his choice. Nakuha sad na. Pero wa day gihatag ang iyang gipangayo. Kaluoy kang atong gibati niya o bugal-bugal. Basig mo balik na ang anhin nato. Wa ni exempted sa taas man ni nga level sa relationship president versus president. Wa malubong ang papa ni President Bongbong Marcos for how many years since namatay to siya. 19 kano sa ato namatay si President Rodrigo Duterte si President Ferdinand Marcos Sr. Nos ato namatay 1989 or 88 ba to? 90 ba to? I-search lang mo niya na. Basta ingon anang mga tuiga. Gikan ato kunwa mo lingkod sa pagka-presidente si kanis President Rodrigo Duterte, di gyud malubong sa libingan ng mga bayani na nagrally ang mga anti-Marcos atong panahonan. Nagrally sila. Gi-overridan ni President Duterte kay matod pa niya, di mo maluoy, presidente nis Pilipinas, musugot mo sa dili, presidente nis Pilipinas, nahimo sa ning sundaos Pilipinas, nganong di man nato ilubong diha sa libingan ng bayani, gipalubong gid niya, og naa na ron, gilubong na diha, tungod na kay naluoy si President Rodrigo Duterte sawa malubong nga gitawag nato og one of our leaders in the country, sundao o presidente. Di man na ikalimod matod pa ni President Rodrigo Duterte, naluoy siya. Hinaot unta makadawat sad siya sa susamang kaluoy gikan aning pamilya nga iyang gikaluy-an. Di ba? Kay ang sukdanan nga inyong gigamit sa uban, mausad ang sukdanan nga gamiton nila nganha kaninyo. Muna magbantay kita ani. Kaysa dihang ang mga Israelita wala nay kaluoy sa ubang mga tao, ilan ang gipangpatay ang ilang mga kaaway, ilan ang gipangbugal-bugalan ang mga labing ubos. Bisan ang Ginoo nagsugo nila sa pag-atiman sa labing ubos, wa na nila paminawa, nalusno gyud ang nasod sa Israel. Muna kamong nagpakita sa kaluoy nganhi aning pamilya nila ni President Rodrigo Duterte, congratulations. Makadawat sa taog kaluoy gikan sa Ginoo. Apan kamong nagsigig condemn pagbantay kay gisaad nas Ginoo og dili na niya pakyason. Ang sukdanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang sukdanan nga gamiton nila kaninyo. Si President Rodrigo Duterte gasigi gina siyag sulti, dinhi ko kung inyo man kong makonbikto, dinhi ko gustong hiringon, hilitison sa akong kaugalingong nasod, sa akong kaugalingong mga korte dinhi, ug sa atong hustisya dinhis nasod. Ug kung mahibaw-an man ko ninyo nga duna jud ko'y sala, I am willing to rot inside the jail dinhi sa akong nasod. Nganong ato mang ibutang siya sa laing nasod? Wa batay kaluoy niya
Bisa na lang sa pagpriso niya dinhis atong nasod, iya nang gihangyo, nganong di man nato ihatag. Kamong mga opisyal sa atong gobyerno, og di ta maluoy, di ka ta malusno ani. Apil na sa nang way kaluoy nga wa gid tay transparency karon. Daghan karon ang mga doubtful kaayo, hain padong ang atong mga billions. Hain padong ang atong mga budgets. Ang ato mga appropriations, hain padong, why transparency hangtod karon? Pwede pagay natong daginoton ang kuan karon sa social media, kay wa pa jud kuno mag-live ang atong First Lady. Wa pa mag-live na kanang gitawag og press conference, kay naa may mga issue karon nga gitawag og fake news nga nasangkot siya ni adtong kaso dito sa Amerika nga naay namatay nga atong igsuon dinhi ang findings overdose sa drugs niya silang kuyuga unya wa dayon ma-report sa American authority in 7 hours. Kriminal man day na nga kaso dito kung ang usa ka tawo nga naay namatay di nimo ma-report in that long period. Mao nang na-question sila. Nya naay mga fake news man kuno na nga napriso kuno dito, na-detain kuno dito, nasa uban nilayas dito, nasa moingon daghan ni adinhi. Pero mga pictures ra gipakita. Di ko moingon ha nga kana ganing di na tinuod ang mga pictures, pero ang gihangyo ron gani transparency and accountability. First Lady man ni nato, matud pas ka ng mga nang-comment, mag-live lang unta o press conference. Live ba? Nga nias ato. Ug daghan pang mga gipanghangyo sa atong katawhan. Munang niingon diri, bulahan kamong manghatag, kay kamo usab makadawat. Unsa man gipangayo nato sa kinabag-an nga Pilipinos, ibalik diri si President Duterte. Ari nato i-detain. Ihatag ka ni President Bongbong Marcos, sama sa paghatag ni President Duterte sa ilang pangandoy nga ilubong lang unta sa libingan ng mga bayani ang among amahan. Ana, sama sa paghatag ni BP Sara nga di kita to siya mudagan pagka Vice Presidente, matud pa niya gihangyo gid siya nila ni Bongbong Marcos og ni Aimee nga tabangi lang mi partner mi gani murag nasuko pa gani adtos President Duterte nga ug mudagan kapag Vice Presidente, may pagmudagan na lang kapag presidente. Pero naluoy si BP Sara ngadto sa hangyo ni Bongbong Marcos og ni Aimee kuno, motong ni partner siya pagka Vice Presidente niya. Karon impeachment ang iyang nadawat gikan sa Congress. Magkaluy anay ta mga igsoon. Sige, naagi ng sala, pero di lang ta mo focus sa sala, mo focus ta sa atong kaluoy ngadto sa nakasala. Ipahamtang nato ang hustisya, pero hustisya nga gihatag alang sa tanan, dili lang hustisya nga dunay gi panig-panigan. Kanang gitawag nato bag justice nga pragmatic ba tawag ana nga kana bang biased justice. Kinahanglan gyud just justice. Mao na ato ning ipangandoy personal ug national nga level sa atong kinabuhi, atong ihangyo sa Ginoo. Ginoo pasaylo ami sa among mga sala. Kay gubot kay mi karon sa Pilipinas, kay wa nami maghigugmaay, wa nami magkaluy anay bisan pulos mi mga makasasala. Sa atong tubag sa Salmo niingon ta, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sige tagpangayog kaluwasan sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi, kaluwasan gikan sa financial problem, kaluwasan gikan sa atong mga sakit, kaluwasan gikan sa atong mga moral problems, kaluwasan gikan sa atong kagubot, gubat, kaluwasan gikan aning mga
katalagman, mga linog, bagyo, ug uban pang mga makadaot nato. Kaluwasan gikan aning atong utang nga dagko kaayo, nasyonal, lokal ug personal nga utang nag-abot ng daan ug bag-o. Kaluwasan gikan aning atong drugas, kaluwasan gikan aning korupsyon, kaluwasan gikan aning mga smuggling ug uban pa. Lingiyay mong tupad ing napila ka buok kaluwasan imong gipangandoy. Ba? Mutanan. Ang uban kaluwasan gikan sa ilang bana nang hangyo sila nga Ginoo mamatay na untaing taon kay purting kapuya na gyud sa kong kinabuhi. Ano? Nasay uban ngandoy sang maluwas siya gikan sa iyang asawa kay purtig yung yaw-yawana ana. Nya bisag unsa na lay atong gibuhat kaluwasan gikas mga kasakit na ay divorce, na ay abortion, na ay same-sex union aron maluwas ko aning akong dili kayo normal nga pagbati ako ning buhaton nya himuan nato og mga balaod usahay aron lang kita maluwas nga igsuon usa ra gyud kondisyon nga ang tinuod nga kaluwasan magikan gyud sa Ginoo kinahanglan gyud magpuyo tag matarong nga kinabuhi. Lingay mong tupad ina matarong ka. Tarong. Nya dili ka nang matarong sa matalas tao. Kanang matarong gyud ta sa matas Ginoo. Usahay ang matarong sa matas Ginoo buangon sa mata sa tao. Katanawa si Kristo. Matarong man ni siya. Pero sa mata sa mga Hudiyo atong panahon na og sa mga pari og sa mga hari, buangon siya. Mo nang gilansang sa krus. Pero wa magsapayan si Kristo kay nga naman siguro man siya nga matarong siya sa matas Ginoo. Ana. Kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ako Father sa matas Ginoo matarong gyud ko ta sa kamot. Maayo. Pero daghan kay tagpaningkamot aron daygon sa mga tao. Labi na ang ato mga politicians karon nga nang-apply for election. Portigyod nilang paningkamot aron daygon sa mga tao. Kanagong ilang mga tarpulin diha. Tamninduta gid nilang mga ngisi. Tagsara kaayo ang nagkusmod. Pero naipipilaan na nila diha og di man kadaghanan. Kasagaran og mulingkod nagmakadaog. Galabi ang kusmod kaysa pahiyong. Labi nagmanaglinya na ang mangayo, astilan, kusmod na. Pero sa karon, ila yung ipakita nga, kung sila, maayog kaayo, ambot sa matas Ginoo, ug maayo baka sila. Nakaron kinsa may maayo sa matas Ginoo, sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga, sa gibutang nire, panghugas kamo, ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon hunong na sa pagbuhat og dautan ug buhata ang maayo patunhaya ang hustisya. Hustisya. Kumusta mga leaders na turon sa atong nasod? Gipatunhay ba ang hustisya? Labi na gyud ang hustisya sa mga masakiton nga iagi sa PhilHealth. Hustisya ba nga i-zero budget ang PhilHealth karong tuiga? Hustisya ba nga kuhaon ang extra nga kwarta kunuhay sa PhilHealth aron ibutang ngadto sa mga project sa infrastructure paghimo og mga taytayan karsada? Hustisya na. Hustisya ba nga ang atong former President Rodrigo Duterte idali-dali yung pada ngadto sa ICC bisan wa gani klaro og agi dinhi ang kanani ang gitawag natog due process sa iyang pagkaaresto? Hustisya ba? Ipatunhay ang hustisya. Nya dayon tabangi ang mga gidaog-daog. Kinsa maroy gidaog-daog sa atong nasod?
Ambot lang ninyo. Panalipdi ang mga ilo ug labani ang mga biyuda. Pasabot ang unang matarong sa matas Ginoo mao gyud tong mga tao nga maningkamot pagpatunhay sa tawhanong katungod, human right o dili mohimong panaog-daog. Mao bitaw na karon na nagkagubot ang reaksyon sa tao sa nahitabo ning pagdakop o pagpadala dayon ngadto sa ICC nga korte dito sa Hague, Netherlands ni Presidente Rodrigo Duterte kay ang accusation gud niya crime against humanity. Crime against humanity. O kung sa maning crime against humanity ang iyang EJK kuno. Pero gikan atong tuig 2011 matud pas mga balita nga naa man na diha gikonfirma na sa mga batid nga mga lawyers na ana sa atong social media sa ilang mga giistorya higo ra man kong maminaw og mo mamalandong gikan atong kay ang kaso dihang gipasakan niya gikan man atong 2011 hangtod 2019 nya dito sa record sa ICC pagbasa doon na kuno'y iyang gipatay sa EJK nga mga 43 kabuok tao niya gitawag na nag-crimes against humanity. Mabitang na ni-react nga lawyer kadtong atong mga kaubang mga kapulisan kadtong gipatay kadtong gitawag SAP 44 pulis mga pulis gyud to nga gisugo og usa ka misyon hurot gyud kamatay. Aw nahurot ba to nay usa Aw lagi ang 44 mo namatay, ang usar ka ikyas. Dili dito crimes against humanity. Unya usar to kaadlaw, wa kasadpi sa adlaw hurot na sila kamatay. Nya kanini sud sa 8 ka tuig 43 ka buok namatay nga gi-allege pa nga namatay tungod sa naay drug addict, na asay drug pushers nga namatay ani. Aning ni ang komposisyon aning kuan drug addicts o drug pushers unya gitawag na crimes against humanity samtang ang mga pulis nga nangamatay atong SAP 44 ang mga pulis nga giambusan sa mga NPA o sa mga MILF o mga Abu Sayyaf di na crimes against humanity nganong wa man na pakialami sa ICC ug nganong wa man sa naikiha didto sa ICC. Di ba? So, sa mata sa tao, mahimo natong lipat-lipaton ang atong katawhan. Pero sa mata sa Ginoo, gusto siya tinuod nga hustisya. Mao na nagkagubot karon kay wa na may klarong hustisya. Nya giunsa man pagtratar ang atong former president mura sa crime against humanity karon ang ato mga leaders, mga dagko nga mga tao dinhi mamina mo social media sa reaction sa ato mga Solicitor General, mga DOJ, Supreme Court, mga lawyers, lain-lain sila na ay mo pabor nga legal kuno ang kadtong pagpadala ni President Duterte, ang pag-arrest o ang pagpadala nasa mo ingon illegal. Naasan sila yung mga gibasihan na yung mga statutes illegal, nasa iban ingon legal. Maglalis kita basta ang atong human expertise o human kaning wisdom mo itong saligan muna mo adto gitas Ginoo na nangutana nako Father gubot kaayo ang atong mga Pilipinas maglibog na tagkinsay atong tuhuan sa kadaghan sa mga gipanulti sa kadaghan sa informasyon diha sa social media kinsa may atong tuhuan nga mura manigasagol manintanan ako day silang giingnan usaragi atong guide light and wisdom ang pulong sa Ginoo di gina mausab kining gisulti aning tawhana pananglitan ang gisulti diri sa habig sa atong administrasyon ni Bongbong Marcos kanang gipangsulti sa pabor ngadto iyang gibuhat aning pagpadala ni President Duterte pananglitan ngadto sa ICC. Nahasibo ba sa giingon diri ipa tunhay ang hustisya
panalipdi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo og byuda, pasabot ang labing ubos. Ni igo ba diha or ni supak? Ni supak gani, sayok na nga maong prinsipyo. O kinsa tong niingon, ang balaod nato ingnon ani pagpatuman, inig-aristo nimo sa tao, matud pa. Labi na gyud og sundo nato ang ICC nga procedural kaning arrest, iatubang usa sa competent judicial authority nya human i-check kung na-exercise ba ang tanan niyang rights dinhi sa atong arresting state. Unya human dayon tagai siya higayon nga makahimo pag petisyon sa iyang katungod, sa iyang gustong mahitabo ngadto sa muapil siya against sa warrant of arrest. Una pa ipadala ngadto sa ICC. Nakahatag ba na og tabang sa tao nga giaresto? Kay kani manggong tao nga i-arrest bisag unsa pay imong posisyon, mahimog gyud kang nothing in the eyes of the law. Bisag unsa pay posisyon nimo kalibutan sama ni President Duterte, presidente siya, pero pag-arrest na niya, mura na siya og ilo, mura siya og orphan, mura sa siya byuda or widow, ngawa na gid siya ay gahom. Mura magtangta, i-arrest na gani ka, mura ka gitangtangan og gahom. Hasta gani ang iyang anak na si Vice President Sara Duterte, nawa sa dang iyang gahom isip Vice President and lawyer. Ni-claim pa gani siya nga siya maoy usa sa counsel lawyer sa iyang amahan nga gi-arrest. Ang iyasang amahan ditong gi-arrest, iyasang gi-declare, my lawyer is my daughter, so I want to see her. Wa gyud paminawa ni General Torre. Ang gamhanan kay ato si General Torre adtong gutlua mo na kay gi-arrest man, under arrest man. Pero kumusta man ang atong pagtratar sa mga gi-arrest? Kusog kay taana ng atong human right, moingon dayon, bisan pag drug addict na, bisan pag drug pusher na, bisan pag naaktuhan na nimo diha nga nagsuyop, iagig yung due process. Because no person shall be deprived of his or her human right according to our Philippine Constitution. No person shall be deprived of that basic human right. Mauna, pero naa sila'y mga rason, pero arita mo balik sa pulong sa Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, ang lain nga makapahimo natong matarong mao ang pag-alagad. Matod pa ni Kristo, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Kinsa may nagpakita og alagad nahimong sulugoon sa atong nasod, sa tanang presidente sa atong nasod, mga labing dako sa atong nasod, presidente man nga atong suwayag subay, si President Ferdinand Marcos Sr. Sa iyang 21 years na paghandol sa Pilipinas, nahimo ba siyang sulugoon o hinugo? Mingaw man. Dili sad perfect yun ha. Pero kana bang murag atong mabati ba nga murag nahimo natong tig-alagad yun sa labing ubos. Kamo na lay tubag ana. Ikaduha, ang nagsunod niya si President Cory Aquino. Diyos noon kay ito si Madam Cory. Kumusta man? Na-feel ba nato nga nahimo gid siyang sulugoon sa labing ubos? Ang gasunod niya si President Fidel Ramos. Na-feel ba nato nga siya nahimong sulugoon? Niya dayon si
Irap Estrada na feel ba nato nga sulugoon gid siya sa atong nasod adtong iyang panahon nga nag-administer siya. Dayon si President Gloria Macapagal Arroyo na feel ba nato nga sulugoon gyud siya. Nya dayon gisundan ni Pinoy, anak ni Anhing Core. Ato bang nabati nga sulugoon nato? Nagpakasulugoon si Pinoy. Nya gasunod dayon si President Duterte. Gibati ba nato nga nahimo siyang sulugoon sa atong nasod ug sa labing ubos? Nya dayon kani si President Bongbong Marcos. Gibati ba ro nato nga sulugoon nato siya? Ug kinsa ning mga nang-apply ro nato para sa midterm elections atong tan-awon gikan sa habig ni President Marcos kanang iyang team ug ang habig sad sa kang Duterte ug ang ubang mga kandidato. Nagkalata man na sila diha porting daghana. Atong tan-awon kinsa nila sa ilang track records nga mura og nakita nato nga sulugoon sa katilingban nga ilang gialagaran. Usa sa statement nga ning baniog karog maayo sa social media ug sa una pa gid na gani mao nay gikutlo gi-challenge sa atong mga leaders nga nagpa-priso ni President Rodrigo Duterte niingon, sige karon iya nang patunayan kanang iyang siging panghambog nga ako'y mo take responsibility ninyong mga pulis o military nga nagtuman sa akong sugo. I will take full responsibility. Ako'y ikihan ninyo. Karon ipaatubang na niya. Nausa ba ang baruganan ni President Rodrigo Duterte? Sa dihang hapit na siya isakay sa eroplano, gisultihan niya po niya ang nagtambong dito. Ako ning dawaton kay mauna ni ang akong gisaad ninyo mga pulis o mga military. Nagito'y pipila dito ni Hilak. Unya, pag-abot na niya dito na siya sa ICC, nihimo sad siya og announcement dito, message, iya gyapong gibalik, mauna ni ang akong gisaad ninyo mga military o mga pulis. Ang mga pulis nga maoy midakop niya nga wa gyud siya gani tagai og proper exercise of human right, iya lang gyapong giingnan mauna ni ako'y manubag, ako'y muatubang sa inyong gibuhat kay gisugo man tamo. Kita nalay mo hukom, mao ba ni ang statement sa tinuod nga nangalagad o mao ba ni ang statement sa pagpakaaron ingnon? Kamo nalay hukom ana. O kinsa tong mga kandidato karon nga susama niini og batasan, kita say hukom, ako ba ning butaran o ako ba ning isalikway? Mga igsuon, usa nato ka desisyon maghatag og destinasyon. Ang atong desisyon karon mo'y mahimong destinasyon sa atong kaugmaon. Hunahunahon nato kanunay ang Pilipinas. Ang aktual karong nahitabo nato nag-ilaid ta sa tumang kalisod o kalisdanan. Maghimo tag desisyon nga atong ituboy ang mga kandidato nga kamaong mualagad sa katawhan. Dili kanang nganray nindot pero ang binuhatan way nahot. Bulsara ang dato pero ang buhat kabos kaayo. Way hapit makita. Magbantay taniana og mangayo taglamdag sa Espiritu Santo. Sige lingya imong tupad. Ingna pila na slot imong napalit. Ingna kono. Kay mao man ni ang atong pagpangalagad basiga sige na lang kag butang og kwarta diha sa imong pitaka og sa imong bulsa pero wa gyud ka kahuna-huna nga ni aday slot nga tag 100 pesos na atong gibaligya na say 500 pesos. Nagbutang na kag mga thousands usahay millions diha sa imong bulsa. Sige kag paminaw aning akong misa pero wa day ka mohatag bisan na lag 700 kay ang total aning atong tulo ka slots 700 pesos raman. Wa jud ka ka-share og 700.
Sige kag challenge nga ikaw gyud mahimong number 1 nga profitable person sa dako jud kag challenge ba nga i-challenge nato nga makuha gining atong target, pero wa gani ka ni dawat sa atong challenge nga 11,200 ra gid na. No? Una, congratulations sa nangalagad sa simbahan, ginamit inyong kwarta og nihatag aning atong slots. Sa mata sa Ginoo, kamo maoy labing taas. Kay matod pa niya diri sa atong ebanghelyo, ang labing og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon og ang magpaubos ipataas. Si Jose or San Jose, murag gitawag ni siya sa sinugdanan na pakapin sa atong kaluwasan. Kay si Jesus magyud mao'y atong kaluwasan nga gitag-an diri sa unang pagbasa nga mao'y atong manluluwas, mao'y gituuhan ni Abraham nga gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga nakaluwas pod sa pagkaway anak ni Abraham ug ni Sarah. Di man gid si San Jose mao'y murag tawag na to bagi-agian sa similya aron matao ang Mesiyas. Mura ra siya og pakapin kay mabdos na mandaan si Maria sa dihang iyang gipangasawa si Maria, pero legally speaking si San Jose amahan gyud ni Jesus legally, pero biologically si San Jose ama-ama ra ni Jesus. Dako ba na nga role o gamay? Ama-ama ra, stepfather, sama na, gamay ra na nga role o dako? Namagay ubang ama-ama, unayon pag mulistiya ang ilang stepdaughter, di ba? O na, usahay, dagko kay ng problema sa atong katilingban. Dili kay na dako nga role oy kung sa atong kuan karon, kung sa atong kahimtang ba kanang tawhanon nga kahimtang. Pwede ra ginagbiyaan ang ama-ama, pwede ra ginag dili kayo mobalyo ang anak-anak. Pero lahi ang kahimtang ni Jose ug ni Maria niadtong ilang panahon, kay ang babae sa unang panahon basta mamabdos unya way bana batuon hangtod mamatay. Nya kun wap ato pangasawa ni Jose, si Maria unta pagdako na stiyan ato mga 5 months, 6 months, di to kapanganak, batuon to hangtod mamatay, maapil og kamatay ang bata, di matao. Sa to pa sa pagkatao sa Mesiyas, purting dako ag role nga nahatag si San Jose. Kay murag di gyud tumatao ang Mesiyas ingnon talang punga dinhis kalibutan, dito siya mahimong flesh, mahimong tao, mahimong Santo Niño, mahimong Nazareno, kun wap a pangasawa ni Jose si Maria. Ana. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naog namatay pas Jesus, impierno unta ka. Ing naog namatay pas Jesus diastiya ni Maria, na impierno na unta ka. Kay ang nakaluwas nato kanimang pag-antos o pagkalansang ni Jesus sa krus o ang iyang pagkabanhaw, o niya, kay di man unta na mahitabo kung wap a pangasawa ni San Jose Maria, di purting dako sa problema. Hinoon ang Ginoo makahimo man gyud sa tanang butang, pero sa ato lang nakita ba sa sit up sa kalibutan. Mao na si Jose usa ka modelo sa kaluwasan o sa mga tao nga gustong muluwas. Gilingian na sa imong tupad, ina gusto kang muluwas nako, na gusto ka muluwas nako. Kay usahay ra ba ang ato ra gyung pangitaon ang atong kaluwasan, pero kanang imong tupad, kanang imong silingan,
Ikaw baya sad maoy gamiton sa Ginoo aron maluwas na nya kasagaran gyud imbis makaluwas tas atong isig katao makahatag tanilag kalaglagan kadautan. Kumusta maron atong mga leaders nga maoy gipiyalan sa Ginoo para maluwas ang atong katilingban? Nagtuman ba sila sa ilang misyon sa kaluwasan o wa? Musta man? Kaya ka muna lang dahil balansi-balansi. Unsa may mahitabo kung ang atong mga leaders o kitang mga leaders sa pamilya, sa kumpanya, sa simbahan, sa mga organizations, sa leader sa munisipyo, leader sa barangay, leader sa probinsya, leader sa nasod, leader sa legislative branch, leader sa executive branch, leader sa judiciary. Iapin na lang sa natong leader sa ICC. Nana, unsa may timailhan na sila nahimong manluluwas. Ang pinakauna, sama ni San Jose, mutuo sila sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo mo'y makaluwas. Matod pa diri sa unang pagbasa, wa mahimong balaan si Abraham, wa mahimo ang kaluwasan tungod sa pagtuman sa balaod. Kanang atong pagsigig tuman sa balaod nga mo'y gilalisan ron sa atong mga lawyers kung doon na ba'y legality ang pagka-aristo ni President Rodrigo Duterte o ang iyang pagkapriso karon dito sa The Hague nga prisuhan sa korte sa ICC, naabay legality, valid ba to or invalid? Balaod na. Kung ari ka maminaw sa anti-Duterte, valid. Kung ari ka maminaw sa pro-Duterte, invalid. Kinsa maroy atong tuhuan ani. Nga pulos man sila na ay rason. Kanang impeachment sa Vice President nga 9 hours ra, more or less, dito sa Kongreso, valid ba na or invalid? Balaod gyapoy basihan, ana maglalis gyapon. Kanang EJK nga gi-accuse ngadto ni President Rodrigo Duterte sud atong mga 8 ka tuig niyang gi-accuse 2011 hangtod 2019. Valid ba na? Ano na? Culpable ba siya? Crimes against humanity ba na? O hero of humanity si President Duterte? Ang mga anti-Duterte, crime against humanity, balaod gibasihan. Arisag ka sa mga pro-Duterte, unsa man sad? Hero of our humanity, of the humanity. Unsa may may yung tuhuan na gilingay mong tupad. Ingnaon sa man ka antay o pro? Ingnaon sa man unsa man ka antay ka pro? Na. So ang una gyud, kanang mutuo ta sa pulong sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo. O kung sa may balaod sa Ginoo, sa may balaod sa Ginoo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ayaw gyud pagbuhat og butang nga para lang sa imong kaugalingon. Mao to si Jose, ni aksyon siya ka self-centered. Matod pa sa atong ebanghelyo, pagkahibaw niya nga mabdo si Maria, ni aksyon siya og lakaw. Pero gitawag siya buutan nga tao na at least napay degree of care sa iyang isig ka tao. Dili niya gustong pakaulawan si Maria. Naapa na ni San Jose ba? Nga, pero nakaingon gid siya, unfair gyud kay ni. Mao na nga, ako na lang yung biyaan si Maria, pero hilom lang
aron dili gyud nako siya mapakauwawan kay ang sakto gid atong buhaton ni Jose i-report man unta to niya sa authority kay siya man maoy dunay gitawag og gibati nga inhustisya i-report gito sa authority pero si Jose hilom lang. Ninduta untag maunay gibuhat sa administrasyon ni President Marcos no nga may bagyan natang i-report sa ICC pero hilom lang ta. Kita lang dinhi ang mag-process gyud sa atong nasod. Di na lang nato i-apil-apil ang foreign courts. Nindot unta no kanang ato pinasan Jose ba kanang solve it in yourself. Solve the EJK in our country. Because we have a very functional justice system dinis atong nasod. Muna nga importante kaayo ang kinaiya ni San Jose. Kay si San Jose nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Love your neighbor as yourself. Sa dihang si San Jose nakabati sa sulti sa anghel, ayaw kahadlok. Kaya kanigong mahimutang self-centered, hadlukan man ta. Daghan karong ni Akyos nga kini kunong gibuhat nga gipadala si President Duterte ngadto sa ICC aron didto i-confine kahadlok kuno ni sa atong mga present nga mga leaders kay gusto sila nagyoy magdumala sa Pilipinas nga wa nay makailog niining ilang gahom niya kay ang mga Duterte kuno mao may makailog ingon sila nahadlok ang atong mga leaders karon kanibang gitawag nato bag mga political competitors nila yang lig-o ni nga competitor da ato ning tumbahon dili sa eleksyon gamitan ni nato sila og rejection ginamit ang balaod mo nay self-centered nga mga leaders or self-centered nga tao kanabang di ka makig sana duwa nga patas imo o sa silang piangan inomdom ko ana nga dunay gipatay sa tarian tungod kay gihiluan kuno ang iyang manok kana bang inig sabong kuno ba na kamo mga manariay nga ni aron dinhi na ana nasa kuno usay ana kanang sana pikon kunong pako inig hikap o tiil nga ay ginagpahikap ha kahikap na piangan ng manok nimo dili ba patas nya unsa may patas unta nato kanamang eleksyon mo na ilang analysis sa uban nga nahadlok mo nang gigamitan og kaning rejection ginamit ang puwersa sa kaning balaod mo na kanang balaod di gid na makaluwas unsa may makaluwas pagtuo nato sa pulong sa Ginoo. Si Jose, pagkadungog niya sa pulong sa Ginoo, iya nang gibaliwala ang iyang kaugalingon ug ni adto siya ni Maria ug gipangasawa niya si Maria. Gihigugma niya ang sitwasyon nga dili nindot. Muna muday ko ni President Duterte kay niingon siya ako ning atubangon. Ani ana ni katong pagdayon niyang sakay sa eroplano hangtod karon mao man iyang gisulti ako ning atubangon gani pagkaistorya kuno nila ni Vice President Sara nagkaistorya naman sila didto physical ito amaron sa Netherlands si Vice President Sara taron magkaistorya gi sila siyang amahan ang sulti gyud ni President Duterte kuno niingon nga uli na ngadto sa Pilipinas kay duna kay trabaho didto isip Vice President pagtrabaho didto ako ning atubangon ana ba no ano bitang it's a long ang sa tingon niya it's a long legal proceedings o mo na long gyud kay hearing sila atong niaging adlaw sunod hearing unya pa man sa September no sa to September 23. Karong tuiga atong iyampo nga madayon basig i-post po na butangan na sa naglaing duha ka tuig long
legal process. Kaya anha manggong duwa diha sa legal na ako na-assign man kog prisuhan for 5 years sa atong archdiocese. Naagi na nagpundo diha sa prisuhan nga tag napo na katuig, na gani 15 katuig kay wap agyud mulihok ang ilang kaso kay sige lag ka-postpone. Ma-postpone karon, sunod tuig na sad ang hearing. Na gani uban ma-postpone karon, duha na sad katuig ang paabuton, una na sad ang schedule sa sunod nga hearing. It's a long legal process. Gidawat na ni President Duterte. Congratulations, Mr. President, kay imong gidawat ang dili nindot nga dawatonon. Pero ang ato dinhing mga justices, ang atong mga legal nga mga anti-Duterte nga mga leaders, di gyud sila mudawat sa naong ni President Duterte. No? Kamao sa silang maliwat ni San Jose nga mudawat ba papulion diri sa President Duterte ug atubango nila dinhi sa atong korte, anhi dinhi ang duwa unta. Mingon sila, dili patas basta nias ato may didto kay way maka-influensya na naunsa na Hinoo na. Ang patas nga duwa nias ato. Ngano man kay ang nagkiha ni President Duterte ang nagbuot nga maingon ana siya nga mapriso ang present administration. Nya dili na hinuna patas, dihado pagani si President Duterte kay matud pa niya kuan naman siya, ordinaryo naman siyang tao. Nya dili na noon mahadlok na noon ka kay dili patas nga di man pabor ni President Duterte ang atong administrasyon karon, di naman sila unit team. May tatog padayon pang unit team kay patas dili makaingon ta kon ang nag-accuse ni President Duterte anti-administrasyon, unya si President Duterte ug ang administrasyon unit team gyapon, pero karon di man. So unsa may nakaingon ana nga dili patas kun anhi dinhi gid nato hiringon. Tinuod dili na siya sayon kana bitang moatubang kas naong sa imong kaaway, dili sayon oy ngilingi ay imong tupad ning na okay ra kas akong naong ina kono, dili sayon. Pero kung maliwat ta ni San Jose, kinahanglan gyud nga ato ginang dawaton. Bekin sa dinhing mga asawaha sugod karon moingon na gyud ka nga ako na gyung higugmaon ang naong sa akong bana, din agyod ko magyaw-yaw o magkusmod niya. Taas ang kamot. Nga tanawa. Di dyan lagi kakahigugma as yourself. Nga naman di ay, kanang imong self di ay, maglagot di kas imong self. Matod pa ni Kristo, di madyog ka maglagot sa imong kaugalingong lawas. Muna, ayaw sa kalagutin ang imong sigkatao. Karon bitaw magsigig ingon ang mga pro Duterte, bisan sila si Vice President Sara hastas President Duterte, ayaw gyud mo paghimo og rebellion og magrally mo must be peaceful rally. Ngano man maluoy tas atong nasod nga magkagubot. Gihigugma nila ang atong nasod. Kanunay ginang ibungat ni President Duterte, kining akong gibuhat para ni sa atong nasod, para ni sa inyong mga anak ug akong mga anak, para ni sa kaugmaon sa atong nasod. Nakahinomdom ko katubitang pag nangumpanya pa ni ang si President Duterte pagka-presidente, inigabot niya sa rally, ang una ganyang buhaton, iyang hagkan ang atong Philippine flag. Iyang hagkan ba, igdayon niyang sulti. Unsay naa diha sa atong Philippine flag? Unsay naa diha? Kamo kibaw? Daghan ba yang napriso ana? Kay wa mo anas kamot pagkanta sa pambansang awit. Wa mo ana ba? Kiha. Unsa may naan ang atong Philippine flag nga hagkan kanunay ni President Duterte. Nay word diha nga nindot kaayo. Ang atong soberenya, ang mamatay ng dahil sayo. Sinanga na, ang mamatay ng dahil sayo.
Muna nga niingon gyud President Duterte, ay ko ninyong dadangan to sa foreign land. Dinhi ko kasuhi sa ato, dinhi ko prisuha sa ato, kay gusto kong magpakamatay para sa atong nasod. Pero kay tuwa man sa gida dito, iya lang gyapon ang atubangon ang mamatay ng dahil sa iyo. Ano? Gilingi ako ng imong tupad. Inanaa ka ng prinsipyuha nga magpakamatay ka para ning atong nasod. Ina. Si San Jose nagpakamatay para sa kalibutan. Ngano makaingon ko nga nagpakamatay si San Jose para sa kalibutan? Tungod kay ang iyang giangkon nga anak o gipanalipdan nga anak mao ang manluluwas sa kalibutan. Iyang gihurot paghatag ang iyang gugmag pagtuo niining maong bata o sa inahan niining maong bata, kay nahibaw si San Jose nakataya dinhi ang kaugmaon sa kalibutan, ang kaluwasan sa kalibutan. Muna ato sa dunta ng puy-an ug ang atong mga leaders labi na gid ning atong administrasyon karon doon na untay pagbati nga sama ni ana nga ang ato untang pagtan-aw ni President Duterte nga sama unta nga siya gyud kauban nato nga Filipino, kauban nato pagluwas sa atong nasod ug ang ila sa duntang panig ni President Duterte nilang Vice President Sara magtan-aw sa dunta niining administrasyon nga kauban nato sa kaluwasan, kauban nato nga Filipinos. Kay kun wa ta anang panghuna-hunaa, maglisod tag sulbad aning atong problema. Kung ang atong tan-aw enemies, mabungka gining atong nasod. Parehagod sa pamilya, mga saba man ang papa or ang mama, manglatos man ang mama o ang papa, pero ang ilang paglatos tungod kay kauban ka sa atong pamilya. So dunay limit, dunay purpose, dili kay para lang yun ka akong bunogon, para lang yun ka akong patyon. Kanabang mubuhat ko ani bisag sakit, kay para ni sa atong nasod, para ni sa atong pamilya, ug ikaw ug ako kauban ta ni ining maong kaluwasan. Ang atong unang pagbasa nagpatinaw og unsaon ta paghukom sa Ginoo. Unsa may paagis paghukom sa Ginoo nato? Silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mao na siya. Lingi ay mong tupad. Nakinsay gisaligan ni moron. Nga ba? Sayon ro day kay tahukban. Sayon kay tahukman sa Ginoo. Hain ta mosalig. Nya unsa may timailhan kun hain ta mosalig. Kanang anha na ta motuo ni ana. Kinsa na atong gisaligan mo'y atong tuhuan. Sama nang moingon ron ang imong silingan, kanang imong naong ug imo nang papution, mugwapa ka. Salig ka na. Unya ang Ginoo naghatag nimo anang maong naong, kay kaning atong naong hinatag maginis Ginoo. Nya moingon din imong silingan, kulore ra gud na imong buhok, kiskisi na imong kilay, paputian na imong naong. O mo na'y opinion sa tao. Niya ang Ginoo, maminaw man siya na. Bihay may imong sundon. Hoy. Kana sa naong palang na. O mo adto ka mo salig aning gasulti nimo, patay ka diha. Silutan din kas Ginoo. O unsa may silot, mawa dayon ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon. Ma-insecure na kakanunay. Magsige na kag-monitor sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong. Magsige na kag-gasto, ana. Kada adlaw naggasto ka, ana. Imbis wa gid unta toy gasto, naunta nimo ang kalinaw, naa nimo ang kakana ganing ka-relax, karon dili na ka-relax. Mo na isilot.
Kana patikim-tikim pa lang na. Nya kun mudako-dako gyud ang imong pagsupak sa Ginoo, sama nang moingon ang Ginoo, higugmaa og pasayloag kapituan kapito ang imong isig katawo nga nakasala nimo. Ana, pasayloag kapituan kapito. Nya ikaw ingnon kas imong isig katawo, labi na sa mga lawyers moingon dayon, ayaw naatay balaod. Ikiha na, ipapriso na, kinahanglan madugta na dito sa prisuhan. Kay crimes against humanity nang iya. Ana, hay may imong paminahon, ana. Kadtong moingon nga pasaylua o kapituan kapito, o karing moingon ipadugta gina sa bilangguan. Hoy, tubag, hain lagi imo ana. Tingog mo ba usa mapatay na mo diha? Og moingon gani ka nga ari ko aring crimes against humanity, kinahanglan silutan gina siya. Di ko mosalig anang naang pasayloag kapituan kapito kay mag-anad ra na siya. Silutan din kas Ginoo. Unsa may silot, bugat ang imong dughan in relasyon anang tawhana or sa mga tao nga susama ana niyag batasan, bugat ang imong dughan. Sa dinhi panas kalibutan, magsurok dayong imong dugo, maglagot dayon ka. O di ba? Pero imo nang pasayloog kapituan kapito, sama sa gibuhat nila ni Mother Teresa, nila ni San Vicente Ferrer, St. Francis of Assisi, ug uban pang mga santos, Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Ay sus, gaan kay mong bation. Matud pang San Lorenzo Ruiz, bisag patyon pa ko, torturon pa ko og 1,000 times, di gina nako balibaran. I will offer that to God happily. Oh, sina nga na, nindot na. Nakasuway na mo ana. Ang inyong mga naong ba, unsa man mo kana ganing nituo mo Ginoo o wa? Kusga. Kana ngano ra mamog na problema ni akong gisulti. Mauna matud pas atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kay kaning wa maglaom sa Ginoo, naglaom sa tao, matud pa diri sa atong unang pagbasa, sama sila sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga mutubo sa ugang yuta. Dili gyud sila mamunga. Apan ang tao nga nagsalig nako, murag gitanom kilid sa suba, dili mo hunong ang iyang pagpamunga. Unsa may pasabot ana? Kining mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, ang iya bang binuhatan makalipay sa kalibutan. Ang iya bang binuhatan makalipay. Kining mga tao nga nagsunod sa gahom sa tao, sa maaning atong legal system, kaning atong intellectual geniuses, sa atong wealth, sa atong gahom sa kwarta, wa gini sila'y bunga nga makalipay. Ang ilang binuhatan di gyud makalipay sa katawhan. Munang mura kuno sila tayhupon sa hangin, mawara. Kung magdungag kamatay karon si President Duterte o si President Marcos, kinsa kahay magbilin og halandomong mga buhat nganhi sa Pilipinas? Ay nalamog tubag. Unya kung kinsa Manila ang magbilin diha sa imong kasing-kasing og halandomon nindot nga kasinatian nga imong sarang handom-handomon, para nako mauna sila'y nakahimo pagsunod sa Ginoo. Oh, kay mailakon mo ang kahoy sa iyang bunga, matud pas Ginoo. Way tao nga makakita sa kasing-kasing sa tao, matud pas unang pagbasa. Niingon diri, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao? Malimbungon kay ning kasing-kasing sa tao. Ang atong gisulti kasagaran dili maoy naas atong kasing-kasing.
Daghan kay diha, labi na karong panahon sa eleksyon, tamis kay mga pulong, pero ang kasing-kasing yawanon. Nya unsaon pag-ila? Unsaon pag-ila? Ang ilang mga binuhatan. Muna, di tapatakag pili karon, ato usang tan-awon ang ilang binuhatan. Kinsa may nagsalig nila sa Ginoo ug naningkamot pagsunod sa gusto sa Ginoo, mo'y atong butaran. Diri sa atong ebanghelyo, gihisgutan ni Kristo isi pasumbingay ang duha ka tawo dinhis kalibutan. Ang usa nagsalig sa iyang kadato o sa iyang gahom nga tawhanon, bahandi nga tawhanon, ug ang usa ka tawo naganto sa tumang kalisod kadto si Lazaro, napuno pagyus nuka ang lawas. Sa panahon sa mga Hudiyo, mga igsoon, madato gani ka, you are blessed by God. You are favored by God. Mo na ilang interpretasyon. Pero kung ikaw gani daghan kay sakit niya, pobre kay kastanan, you are cursed by God. Do na kay sala nga dako kaayo nga gisilutan kas Ginoo maong naingon ana ka. Ana ilang pagsabot sa una. Ngigo na biling niya imong tupad. Ing nadato ka. Ing na kono bin. Dato ka. Abisag karon kita karon unsa may ato yung interpretasyon. Kanang tao nga dato, moingon kita, hala no, blessed kay siya. Di ba? Dato pa, successful pa, powerful pa gyud. Blessed kay siya. Nya kana ganing tao nga wa na ginahot. Unsa may atong hala kaluoy unsa kay sa niya, di ba? Bisan kita gani daghan kita dimalas maghilak ta ngadto sa Ginoo unsa may sa nako nga giingon man ko nimo ani, di ba? Ana man tanaw unsa may sa nimo nga ngano mang napakoy sakit, nataktak pagyus trabaho ang akong anak, akong bana nga akong gisaligan nya gisigihan pa jud kog lipak sa akong mga silingan. Nya, mag-birthday na unta ko, napriso pa yung ko sa ICC. Basin ba? Maingon ana ba? Naara ba'y mag-birthday karong March 28, nya napriso sa ICC. Di ba? Usahay, makaingon ana tayo. Makaingon ta nga, nganong gidatugan man ko galisod pa kog lakaw, masakiton pa kay kustanan, di man sila maluoy nako. Ana. Kamo maluoy mo, tiguang 80 anyos, maglisod og lakaw, lisod na ganig sulti, maglisod na ganig suwat. Unya, aristuhin pagyud nimo, iaresto pagyud nimo, prisuhon pagyud nimo, ipalayo pagyud nimo diri sa Pilipinas, nga niya din iyang balay. Unya, mag-birthday na siya, iatol gyud nimo nga few days before sa birthday, imo pagyong dakpon. Malipay mo anaon inyong amahan. Isip mga Filipinos, di ta parehag culture dito sa gawas ha, pero isip mga Filipinos, particular kahit anang kaluoy para sa mga tiguang. Kita ba? Nganong wa naman tay kaluoy karon ni President Rodrigo Duterte, isip tiguang, isip Pilipino, ug di na lang ta maghisgot sa iyang pagka-presidente sa Pilipinas, ug unsa may iyang nabuhat, isip tiguang, masakiton, ug galisod na ganig lakaw. Naam say tiguwa nga mamabay pagani. Ana. Ngano di man ta maluoy? Unsa may naas atong kasing-kasing? Unsa may naas kasing-kasing sa taga ICC nga ila man gid ning prisuhon, di man ipauli diri sa Pilipinas. Gani karon ang atong mga lawyers ningon siya, some of our top lawyers moingon man nga it's a done deal. Adto na siya dito. At tubangon na niyang kaso. Sa dili gid siya pwedeng ipauli diri kay na may nag-file anang sana writ of habeas corpus. Wala na. Di na mahitabo. Iyan mo makita mo sultig ingon ana. Nya unsa may gisulti ni Kristo nga atong inighukom na nato. Kay ibutang nato sa level sa korte. Ako naman ron na picture na atay gitawag og Court of First Instance. Nya naasay Court of Appeals, naay Regional Trial Court, naasay Municipal Court, naasay sa pamanang ubang court diha. Nya ang pinataas gid nato
Supreme Court. Ana, dinhi na sa ato sa nasod Pilipinas. Pero naa sa di ay International Criminal Court. No, labaw sa na sa atong Supreme Court kay nakita na nato karon wa man gyud kapiog ang atong Supreme Court pag-arrest ni President Duterte. So labaw jud kayo ang ICC. Gani niingon pa gani ang pipila sa ato mga lawyers in authority karon sa atong nasod nga di man gud na nato siya makasuhan diri kay di man mo cooperate ang mga witnesses mo nang adto siya kasuhan sa ICC para malitigate gina siya dito. Ako isip layman niingon ko kani di ang lawyer no naa na sila'y ang atong Supreme Court na aday kaso sa Pilipinas nga di nila mahimong kana ganing sana i-litigate diri, i-process diri. Kinahanglan jud kuno adto jud kuno sa ICC kay ang ICC ray makaana kay di kuno makakuha sila dinhi og mga proofs kay di kuno mo cooperate ang mga witnesses. Takom kuno ang baba. Inigabot sa ICC din aday mo takom. Doon na sa kanina na ba level man na sa law, legal. Pero doon na bayay gitawag divine court. Mautong pagkamatay sa dato, pagkamatay sa ni Lazaro, ang korte na sa Ginoo maoy nihatag og judgment. And I will judge you based on your heart. Kay matod pa sa atong first reading, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Very, very precise. Kaning atong ICC magbase ra na sa gisulti ug sa makita nga buhat. Ug sa, of course, kinsay most powerful witness or person nga mo influence sa maong kaso. Maura na ilang basihan. Mao sa na ato mga korte dinhi. Ang imong gisulti, ang imong gibuhat ug ang suporta unsa kalig-on ang mga witnesses nga misuporta nimo. Mabalhog jud kas prisuhan. Makonbikto gini si President Duterte. Pero mga matay ra ni silang tanan o kitang tanan. Giling nga imong tupad. Ing naduna dito'y divine court. Labaw pa to sa ICC o sa Supreme Court. Way siguro ugma mo atubang naka. Lingay imong tupad. Ing nakon mo atubang nakaugma sa Supreme Court sa Ginoo. Asa ka kaibutang adtos kalayo nga didto ang dato nangandoy na lang ang dato nga to sa tubig sa iyang baba o adto kaibutang adtong langit diin si Abraham o si Lazaro nagpahimos sa kumbira. Muna ako dinhi sa atong simbahan mo encourage gyud ko musalig tas Ginoo. Niya kay mosalig man tas Ginoo dili ta magpatuyang og salig sa tao. Kining atong balaod makatabang mana pero kining atong legal processes sa kalibutan o kining atong human reasoning dili ni siya igo aron makapasarta sa korte sa Ginoo. At the final stage or final judgment nato, Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Timan ninyo ha? Matthew chapter 25 verses 31 to 46 sa atong Katoliko nga Bible ato nang gitaytulan og the final judgment. Katong himuon natang i-classify ta karnero or kanding. Ang kanding iiksas kalayo, ang karnero dadon sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga naggilak-gilak sa kanindot. Kinsa man tong mahimong kanding, kadtong wa mupakaon sa gigutom, kadtong wa
sa tong usa mopainom sa giuhaw dinis kalibutan ba kadtong sa pa to bistihan ang hubo kadtong pasudlon sa balay ang way balay or himuag balay ang way balay, shelter the homeless, kadtong niatiman sa masakiton, care the sick, o kadtong muduaw sa piniriso, visit the prisoners. So unsay gibuhat nato sa hungry people, thirsty people, sick people, homeless people, naked people, and imprisoned people, maunay atong atubangon sa Ginoo. Kung doon natay gibuhat nga maayo nila, mahimo tadayong karnero. Ibaliwa gani nato ang ilang panginahanglan. Unsa man? Mahimo dayon tang kanding. Nakaron kinsa kaha sa Duterte team or ni Marcos team or kining mga independent team sa atong mga politicians karong panahona kinsa nila ang naningkamot pagpakaon sa gigutom, naghimog mga sistema aron mapakaon ang gigutom, mapainom ang giuhaw, maatiman ang masakiton, mahatagag panimalay ang way balay, mabistihan ang mga hubo, o duaw ang mga piniriso. Kinsa kaha nila ang dunay gibuhat. Nya karon moari na tas atong kaugalingon. Pangutan ay imong kaugalingon. Lingi asad ang imong tupad. Ang di mo lingi kanding. Sige, ingna kining pagpalit og slot makatuman ka ni aning unom. Ingna kuno ba? Lingi ayon tupad sa kining pagpalit na tog slot makatuman ka tani. Ana si President Duterte masakiton. Giatiman ba siya sa nanagkiha niya? Si President Duterte homeless na karon kay piniriso na siya. Giduaw ba siya sa iyang nanagkiha niya? Si President Duterte tiguang na. Kalisod naglakaw. Gigutom, ngitag inununan, giuhaw. Ana, giatiman ba siya sa nanagkiha niya? Niini. Muna, nganong gihimo na tong homeless si President Duterte? Nganong gihimo na to siyang piniriso? Crimes against humanity. Unsa magit ang tinuod nga crimes against humanity? Kinig yung paghikaw nato niining unom ka sitwasyon. Kumusta man karon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos? Kining mga billions of pesos nga nangawa, gyud subay-subay pa karon. Kining atong mga infrastructures nga mukalitlag kawagtang na atay 5,500 na flood control unya baha lang yapon to the max. Kining mawagtangan og budget ang PhilHealth para karong tuiga. Naka-address ba ni aning atong gihisgutan nga unom ka buok? O kining pagka-wide transparency sa atong gobyerno karon. Wa ta kahibaw hain gipanghatag, hain gipanggamit ang daghan kaayo o dagko kayong mga kantidad. Unsaon man nato pagsabot kita nalay mohimo ni ana. Unsay mahitabo silutan sa Ginoo ang wa mosalig niya. Tagaan og maayong kinabuhi ang mosalig niya. Dili lang dinhi sa kalibutan, labaw na gyud dito sa sunod. Kinsay mohukom dito sa sunod? Kinsa dito'y final judge? The King of Kings, the Lord of Lords,
and the judge, the supreme judge, Jesus Christ. So mo na atong bantayan.